Doon ho sa pagpupunta sa probinsya, hindi ho ako sure kasi maaari pong magpadala rin sila ron kasi baka mamaya may mga collection agency po dyan sa inyong lugar, no? O baka ho yun ang anuhin, papuntahin, no? Kasi iko-commission lang naman nila yun eh, di ba? O, so maaari pa rin ho kayo mapuntahan. Pagka pinuntahan mo kayo, kausapin nyo na maayos. Wag lang ho kayo sa lalapastangan eh. Pag nilapastangan kayo, ay ibang usapan na ho yun. May nagtanong sa akin, please settle your payment. Possible mapunta na sa legal action na account mo. Possible iakyat na to sa korte kasama ng mga contact reference mo at tandaan mo, may picture with ID ka dito at address ka. Madali ka matitrace pag possible na ipatawag ka sa korte. Kung ayaw mo magka-problema, pakibayaran na, mag-reloan ka na lang para matulungan kita. Alright, maraming salamat po, no, sa panibagong katanungan na ibinigay niyo po sa akin, no? At bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Okay, ang ano nyo ho dito is nakakatuwa ito. Ng bola pa no, dun sa huli. Okay. Ang sabi ho is posible na raw pong mapunta sa legal action, okay, yung inyong account. Okay. Wala naman nung problema yon kung yun ho ang gusto nilang gawin, no, iakyat or yung gusto nilang legal action, no? Pero yung legal action ho kasi na yan, may proseso yan, hindi ho yan basta-basta. Okay? Kasi ho kailangan i-exhaust muna nila or gawin muna nila, no, yung kanilang collection process, no? Yung pinaka yung ma-exhaust nila lahat, no, yung kanilang means para masingil ho kayo. Okay. Dapat to masunod nila yon. Okay? Kasi kailangan, ang sabi ho ng sa small claims, kailangan ho nga is masingil ho muna kayo. Kumbaga, mapupunta lang ho yung inyong account, no, sa small claims court, no. Kung lahat na ho ng pamamaraan ng paniningil ginawa na ho nila. Mind you ho, tandaan nyo po, paniningil. Yung tamang paniningil po. Okay. So, maliwanag ho ito is tinatakot kayo or binablap kayo kasi nakita nyo naman ho itong mga abusadong online lending apps na to. Diba? Sa kanila na po nanggaling. Mapupunta sa legal action yung inyong at posible daw nakasama pa yung mga reference. Kalukuhan hong malaki yun. Sino ho ba nangutang? Di ho ba kayo? O bakit ho isa dadamay nila yung reference? Alam ho ba nila ibig sabihin ng reference? Okay? Ang reference po, ito po yung pinagtatanungan, no, para ho sa pagkakakilanlan, no, nung tao na yon na nanghihiram. No? Ang reference ho ginagamit yan during the credit investigation. No? Pwede naman hong tawagan ang mga references pero magbibilin lamang po. No, for example po, pakisabi naman po kay customer A na pakisagot po ang aming tawag. No? Kami po ay taga-ganitong lending company. Tapos, ganun lang. Pero idadamay mo sa kaso, kalukuhang malaki yun. So, maliwanag po. Yan napakaliwanag pa po sa sinag ng araw, no? Na walang alam, no? Sa paniningil, no? At wala hong alam sa batas itong mga bugok ng mga online lending apps na to. No, di ba? Binablap kayo, tinatakot kayo, di ba? Una ko mapupunta raw sa sa legal action. Okay, walang problema. Pero make it a point, make sure na yung collection process is na-exhaust nyo na. No? Yung tamang paniningil ho, hindi kasama diyan yung hindi kasama diyan yung pananakot. Oh. Okay? Tapos posible daw iakyat sa korte. Wala naman ng problema. Kung iakyat nyo, gusto nyo, ibaba nyo pa. O, diba? Kung yun ang gusto nyo. O, tubok na to. Tapos, kasama pa raw yung contact reference. O, diba? O, ito pa ho yan, tandaan nyo. Sa kanila ho, contact reference, pati yung ninakaw nila ng mga listahan doon sa phone book po ninyo. Sa contact list nyo. O, sa kanila, reference yun. O, diba? Mali. Ano kinalaman? Unang-una ho, ano kinalaman ng mga reference sa hiniram po ninyo? Pangalawa po, ano kinalaman nung ninakaw nila
dun sa inyong mga contact list. Di ba? Nambubulabog lang yung mga yan. Oh, di ba? Ganyan yung mga bugok na yan eh. Oh, tapos, ito na naman, walang katapusan. Pinananakot yung picture nyo na may ID daw kayo. Oh. Tapos, nandun daw yung address niyo at madali daw kayo matrace. No? Para, posible ipatawag sa korte. No? Talagang walang alam. O, di ba? Kasi yan, kung yan padadalan ng notice yan, no? True mail yun. Registered mail. O, ano ipatatawag? Masira ulo tong mga to. O, tapos sasabihin, madali daw matrace. O, madali naman talagang matrace. Kaya nagtataka ako sa inyo eh. Diba? Bakit hindi nyo bine-verify o kine-credit investigate? Diba? Kaya nga inilagay ng kliyente yan dyan, diba? In good faith yan. Kasi nanghihiram. Diba? Kasama yan sa requirement nyo eh. Diba? Mag-fill out ng application, diba? Tapos po, magbibigay ng ng mga documentary requirements. Kasama yan. Oh, ang mabigat, hindi kayo nagke-credit investigate. Diba? Ano ginagawa nyo? Makita nyo lang yung government issued ID. Oh, tapos yung cellphone number connected sa e-wallet. Bibigyan nyo na ng pera. Oh, di ba? Tapos ganyan ang gagawin nyo, puro pananakot. Huwag nyo ipananakot yung mga documentary requirements ng kliyente. Kasi kayo may kasalanan yan. Kung kayo nag-verify, kung kayo nag-CI, hindi aabot sa ganyan. Di ba? At kung kayo diniscuss din nyo yung the Truth in Lending Act, which is batas yun, hindi magkakaganyan yan. Di ba? Oh. Sinungaling kasi kayo eh. Ano ina-advertise nyo? Di ba? O ina-advertise nyo? Sabihin nyo hanggang 120 days, 180. O, tapos ang interest, ganito lang. O, pagputok ng bola, Di ba? Puro kayo puro kayo kawalang yan eh. Diba, wala kayong sinunod sa lahat ng memorandum at batas na inilabas po ng gobyerno natin. Oh. Diba? Mariosep kayo. Yun lang Consumer Act of the Philippines. O, yung sinasabi ko kanina. O, diba? Hindi nyo sinunod yung tama. O, lahat ng pagsisinungaling para kayo makapag-advertise. O, ilalagay nyo dun. 0.30% per day. Bugok! Mariosep kayo. Oh, makaakit lang kayo. O tapos gagamit pa kayo ng mga artista. Gagamit pa kayo ng mga social media influencer, di ba? Tapos magnanakaw pa kayo ng mga content ng may content. O, pati picture ng may picture. I-screenshot nyo, gagamitin nyo sa advertisement nyo. Di ba? Puro kayo, dapat talaga kayo, nakukulong. Di ba? Lahat ng kasinungalingan ginagawa nyo, pati pagnanakaw, ginagawa nyo na rin. Oh. Mali pa yung mali pa yung sinasalak. Biro nyo, i-screenshot na lang kayo, iba yung topic, pero ilalagay nyo sa inyo. O, di ba? Ganun kayo kasinungaling at kagago. Ang titing. Ako talaga, sa totoo lang, pagka yung nakakita ako ng mga maniningil nyo, ay talagang puro batok siguro abutin sa akin. No? Bagay, hindi naman magpapakilala yung mga yan. Kasi hiyang-hiya na sila na doon sila nagtatrabaho. Oh. So, mariosip kayo, lahat na lang. Ba? Pati identity ng mga kliyente nyo, ninanakaw nyo. Oh. Tapos gagamitin yung panakot. Mga identity, contact details, lahat yan, ninakaw nyo. Mariosep kayo. Pati yung content ng may content, ninanakaw nyo. Diba? Di ko alam, ako lang sa totoo, bakit may mga celebrities, tsaka mga content creator, na nagpapabola dyan sa mga online lending apps na yan. Ako nagugulat talaga eh. Biruin mo, pagka pinanonood ko yung sarili kong video, may advertisement ng OLA. So, Mariosep, pinapatay ko eh.
Ini-skip ko na ako na mismo, naiinis ako eh. Makikita ko pa, artista na, ko, kala mo, kagaling-galing. Diba? Hindi tama yung ganun eh. False advertisement ho yan eh. Oh. Diba? Bawal ho sa e-commerce, sa ano natin yan, sa Consumer Act of the Philippines yan. Mariusep kayo. Tapos, tanakawin nyo yung mga detalye ng mga kliyente nyo, diba? O ano yan? Data privacy, ano yan? Breach yan. O. Ang dami yung nilalabag. Tapos, lahat na yon na sinabi ko, gagamitin nyo doon sa kliyente pag hindi nakabayad. O. Alam nyo, sa totoo lang, 85 to 95% no, of the time, magbabayad ang mga kliyente. Alam nyo kung bakit hindi nagbabayad? Kasi hindi nyo ini-educate. No? Kaya nga ginawang batas ang The Truth in Lending Act. Kasi, para alam nung nanghiram kung ano yung obligasyon niya. Eh kung hindi nyo sasabihin, ano mangyayari? Di ba? Ako hindi ko kayo maintindihan. Di ba? Kasarap-sarap ng pakiramdam na yung kliyente mo nagbabayad. O kayo, ang ginagawa nyo, gumagawa kayo ng paraan para yung kliyente nyo hindi magbayad. Baliktad kayo eh. Di ba? Hindi ho paramihan ng benta yan. Paramihan ho ng masisingil yan. No? Pagka kayo benta ng benta at wala naman kayo nasisingil, aba, mamamatay ng natural death yung negosyo nyo. O, magsasara yan. Diba? O, isang halimbawa, nagtayo ka ng sari-sari store. Let's say, ang candy bili mo, piso. Tapos bebenta mo, 50 centavos. O, di malulugi ka? Ganon ang ginagawa nyo eh. Diba? Magbibigay lang kayo na magbibigay ng pera, tapos ihaharas nyo, o paano magbabayad? Diba? Hindi ko alam kung may laman yung mga kukutin ninyo eh. O. Diba? Tapos ayaw nyo pang sabihin yung totoong information ng nung hinihiram ng kliyente ninyo. Magkano ina-approve? O magkano idadagdag yung interest? Magkano ikakaltas nyo? Diba? Kasi natatakot kayo, walang kukuha. Totoo yun, walang kukuha. Dahil napakalaki ng interest yun, kinakaltas nyo. Doon lang sa kinakaltas nyo, na kayo kamote, tubol-lugaw na kayo eh. Kalahati agad. O, diba? Pili mo, approve mo 5,000. Bibigyan mo lang 2,500. O, disulit ka na agad. Luko-luko ka. Hindi nyo pati yung, diba, yung ceiling on interest rate. O, ayan, maliwanag. Pagka yan, 10,000 pababa. At hindi lalagpas sa 4 months ang termino. O dapat yan 15% lang po ang effective rate. Tapos 5% per month lang po dapat ng amount due. Ha? Ang dapat i-penalty nyo. Nakain ng kamote. Grabe kayong mag-penalty. Abot langit. Masyado nyo pinarurusahan yung mga kliyente ninyo. Ayan, tuloy ginagawa sa inyo. Di na kayo binabayaran. Oh. Ay, nako, hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron kayo. No? Doon sa nagtanong, wala ho ko ibang sasabihin sa inyo kundi mag-ipon ho kayo at magbayad. Okay? Kung ang naabuso kayo, naharas kayo, whatever, no? Kung ano na lang ho amount due, yun yung bayaran po ninyo. Okay? Or, kung gusto nyo, sundin nyo po yung ceiling on interest rate, kung ano yung sinasabi doon. Kung kayo ho, ang nahiram nyo is 10,000 pababa at hindi lalagpas po ang termino sa sa 4 months, o 15% lang po dapat ang additional dun sa sa na-approve sa inyo. Ganun ho dapat. O, kagaya nun, let's say 1,000 ho ang na-approve sa inyo, 15% ng 1,000, 150. O, di yun dapat ang babayaran po ninyo, 1,150. O, no more, no less po. Ganun na ho ang gawin ninyo. Tuusin nyo na. No, tapos pag nabayaran nyo na ho, huwag nyo na ho silang tangkilikin mulit. No? Kasi pag nangkilig nyo muli ang mga yan, sakit lang ng ulo ulit yan. Okay? Gawin nyo ho, magpalit na kayo ng SIM card. Pero bago ho kayo magpalit ng SIM card, make sure po yung inyong mga devices is malinis. Yan, may mga tutorial naman ho yan sa mga Facebook, YouTube, tsaka sa TikTok, may mga kung paano lilinisin. Pero sabi ho ng IT namin, mas maganda yan kung i-reformat po ninyo, no? Para ho para malinis na malinis. Tapos, huwag niyo na
no? And make sure po yung inyong social media account is secured, no? At ang pinaka-importante po sa lahat, kausapin nyo po yung lahat ng nanakaw nilang contact list sa inyo. No, kasi pag ginawa niyo yung sinabi ko, nabayaran niyo na lang kung ano yung amount due, tsaka yung yung susundin niyo yung nasa ceiling o interest rate. Kukulitin pa rin kayo niyan. Kasi sa libro nila hindi pa rin kayo bayad. Ganyan kawawalang yaya mga ugok na yan. Hindi sumusunod sa batas. So sino bubuligligin nila? Kasi nagbago na kayo ng SIM card eh. Yung mga mga contact sa contact list ninyo. Yun ho ang bubuligligin niyang mga yan. No? Kaya ako sa inyo, kausapin niyo ho sila. Tapos, huwag niyo na ho silang tangkilikin muli. No? Yung dun, regarding doon sa alam address, talagang pinaalam niyo naman yung address eh. Huwag kayo matatakot. Pag nagpunta ho sa inyo, edi, kausapin niyo maayos. Di ba? Pero pag binalagbag pa rin kayo, ayun, gumawa na ho kayo ng action. Magpatawag kayong barangay, tumawag kayo ng pulis. Ganun lang naman ho yun eh. Kasi wala ko ibang taong dapat na maabuso sa inyo. Lahat po tayo may karapatang pantao. Di ba? Pagka meron akong ibang tao na lumapastakan sa atin, hindi na ho tama yun. Di ba? Kailangan aksyonan na natin yun. Pero kung wala naman silang ginagawang masama sa inyo, kumatok, kinausap kayo ng maayos, di ba? Harapin nyo as tao. Kasi hindi naman tayo sigurado kung yun yung naambuso sa inyo olay. Baka mamaya yan kumuha lang ng collection agency yan. Di ba? Ay nga ho pala, may nag-comment sa akin na baka raw hindi kumuha ng collection agency kasi additional expense. Hindi ho, no? Kasi sa collection agency po, no, porsyento ho ang singilan nila dyan. So wala hindi ho maglalabas ng pera yung yung lending or kung kahit na ola na yan. So porsyento ho ang usapan dyan. Kaya kung yan walang kakayanan na magpadala ng field, no, yung mga online and mga abusadong online lending apps, kukuha ho ng services ng mga ng mga collection agency, no. Tapos meron din ho ako nabasa, no, sa aking comment section, no, na kung mapupuntahan daw ho sa probinsya, no. Doon ho sa pagpupunta sa probinsya, hindi ho ako sure kasi maaari pong magpadala rin sila ron kasi baka mamaya may mga collection agency po dyan sa inyong lugar, no. O baka ho yun ang papuntahin, no, kasi iko-commission lang naman nila yun eh, di ba? So maaari pa rin ho kayo mapuntahan. Pagka pinuntahan ho kayo, kausapin nyo na maayos. Wag lang ho kayo sa lalapastangan eh. Pag nilapastangan kayo, ay ibang usapan na ho yun. Tumawag ho kayo ng barangay tsaka ng pulis. Ganun lang ho yun. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.